Sa AKAP, pareho lang daw dun sa kanilang barangay. At ang sinasabi pa dito, ang nasusunod lang daw ay yung listahan ni Congressman. Yun ang sinasabi, hindi daw yung mga totoong poorest of the poor. Ang ilan pa sa mga sumbong dito ha sa private message natin, ang chika nila, ito daw mga ayuda na ipinamimigay ng gobyerno at ng DSWD ay nagagamit lang daw ng mga corrupt officials para daw ipamudmod doon sa kanilang lugar. Katapos sila daw mga nagbabayad ng tax. Wala daw silang maramdaman na ayuda sa oras na sila daw ay nangangailangan at nagigipit. Yan ang chika ng iba nating mga kapatid dito. Oh, kaya tama daw yung sinabi mo. Sa dami daw ng mga paayuda dito sa Pilipinas, talagang yung mga tamad hindi na daw nagsipag. Totoo yun. Ayaw niya na. Wag mo na akong pangalanan, DJ Chacha. Yun ang sabi ng isa nating kapatid dito. Pero kung sa totoo lang talaga, against daw siya sa napakadaming ayuda ng gobyerno natin. Totoo daw talaga na tayo ayuda capital of the world. Masakit man pong sabihin o pakinggan, baby girl. Pero alam niyo itong mga naka-invento nito, yung mga sweetik eh. Ito pa sabi daming ko kapitbahay dito DJ Cha, tumatanggap ng ayuda pero sa gabi palakad-lakad, paupo-upo, nagiinom lang dito sa aming barangay at lugar. Hindi ba naman talaga sasama ang loob mo dyan? At pag tinignan daw niya yung sweldo niya, kalaki-laki daw ng binabawas na tax. Ang dapat daw ay trabaho. Sabi nila, DSWD, mas magandang pagtuunan nyo ng pansin, trabaho. Nakakainsulto po kasi sa amin ng mga taxpayers. Yung mga tambay dito na tumatanggap niyang mga ayuda, tapos pasarap lang po dito sa buhay. Sana din daw yung mga taxpayer na pag-iisipan na bigyan din ng benepisyo. Itong ngayong mga nagpapagal, na mga middle income earners, tayo yan. Ang mga nag-aambag-ambagan din po para dito nga sa mga ayuda na ito na pinakikinabangan po ng ilang mga politiko. Sabi ko nga kanina, sweetik din po naka-invento nito bakit ikapo ninyo? Sa oras na 9:47 na, baka natin mapagpabukas yan kung sakasakali. Pero kung makakahabol tayo. Pero kung hindi, okay lang naman sa akin. Kasi nga din, hindi ho ba ang mga pulpol na politiko, with all due respect sa mga pulpol yung mga sweetik, yung mga ang tangi pong puhunan po pera, di ba? Yun pong bumibili ng boto. Yung pong ginagamitan po ng kwarta ang halalan. Oo, hindi hubat yan hindi naman nila pinaghirapan. Sila hubay pumapadyak ng pedicab. Sila hubay pumapanik po ng puno ng nyog para po magpagal at yung kanilang kikitain doon, pambibili nila ng boto o pangungurap nila sa mga tao sa halalan. Hindi po naman, di ba? Yan po definitely ay hindi pinaghirapan. Ninakaw din. So dati-rati po kasi yung mga ninanakaw nila binabawasan po ng para sa kanila at yung iba ibinabalik sa pamamagitan po ng pagbili ng boto. Ngayon? Okay, di ba? Yan po ang kagawian dyan, right? Opo, yung taga-be... True. Muntik na ako. Talaga? Diyan sa norte, sa Luzon, yung magnanakaw nyo diyang opisyal. Opo, yan ang, Diyos ko po. Tanungin niyo po si Mayor Magalong, kabisado niya kung sino yan. Asa na ba ako? Yun. Yun po ang kanilang kalakaran dyan. Ngayon, naka-invento sila. Oo. Alin? So, sila po'y nagnanakaw ng sangkaterba. Oo. Halos akuin na ang lahat ng kanilang ninakaw at sila po ay gumagamit ng programa ng gobyerno para yun po ang ipambili ngayon ng inyong boto. So nakatipid sila sa ninakaw nila. So sa halip na may share kayo sa ninakaw nila, sosolohin nila ngayon at ang ibinibigay sa inyo actually parang hindi nakaw kasi programa ng gobyerno. O diba? Disimulado? Napaka-sweeting na naka-invento nito Gusto mo pangalanan ko? Wag mong papangalanan. Hoy, hello. Hayaan mo na.
Ha? Hayaan mo na, alam naman. Nang mawalan ka ng trabaho? Este, okay. Huwag tayo mawalan ng trabaho. Ito, dami pa rin Oh, nagko-comment hindi dito. ba, yan ho yung naka-invento niya. Ang galing mag-isip eh. So ngayon, Talino. solo-solo mo na ninakaw mo. Talino na hindi ginagamit sa mabuting O, paraan. di po ba? O, so ngayon, ikaw naman na Pilipino, tuwan-tuwa ka naman, bumipila ka doon. Yun na nga, kasi nga mga manok O, sila. At ikaw naninikluhod. Nakita mo isang congressman lumuhod doon sa saan ka naman? Congressman lumuhod sa harapan ng regional director ng DSWD. Sa Zamboanga. O, lumuhod siya, oh. But, congressman, lumuhod sa harapan para bang makapangyarihan sa kanya ang RD ng DSWD. Bakit? Eh kasi po, tinigil po yung distribution nung cash payout. Bakit nga? Please, ito rin Ito naman, para kang bago ng bago, may nagsuntukan na nga dyan sa pamimigay ng ayuda na iyan. Naalala mo? O di ba? Yung Alam nagsuntukan? nyo, ayoko pong, ako'y naguhunos dili nga dito kasi nga gusto kong kontrolin po itong Kontrolin aking... mo. Kontrolin mo kasi mag-aalas 10 na. Sabi pa dito ni R. Di ba? Di ho ba? Oo, sige, hanggang dyan lang ho ako Dami muna. pang Ha? comments. Abangan nyo po yung binubuo namin na think about it. Kasi po malaliman po itong research na amin pong binubuo. Oo. Opo. At hanggang dyan lang muna ako. O sige. Nakita ho nyo yung anak ng OFW. Ayun na Nakita nga. nyo yung OFW. Umiiyak po, wala na ho ako. Zero. Wala siyang pera. Hindi ba naman mahahabag talagang Di ba? kalooban ninyo? Grade 12 yung isa, grade 2 yung isa. May Sige. pamasahe sila, pero wala Okay. silang pangkain, hindi ba? Sige, Sa so bukas eskwela. tayo na lang siguro, Seth, dito. Oo, kasi humingi ako ng paumanhin din. Baka naghintay din sa atin si Congressman Ace kasi may mga tanong din tayo dito po sa affidavit na ito na inilabas po ng kanila pong resource person. Sige, si Marco kasi din kanina, may ewan ko ba? Mamaya bigyan ko ito ng mikropono nang matigil na bumubula bibig eh. Pero ito, ha? Bumubula ang bibig? Bumubula bibig. Bakit? Ha? Aba, ewan, kumain ng sabon. Ang dami Okay. pa rin nilang comment Sige. doon Ito ho muna. sa Ito na pala si Marco eh. Ito na pala si Marco. Sige. Okay, Marco! Ano ang iyong pulso? Uy, basta Reba. Ay, grabe ka naman sa bumubula ang bibig. Pero totoo yan, bumubula ang aking kalooban dito sa mga nangyayaring ito. Ay, bukas ba? Ay, hindi nyo na ba makakausap si Kong? Makakausap nyo pa ba? Bakit? Eh, bukod sa hearing, baka pwede maitanong mo na rin sa ayuda. Ha? Pwede mo ba maitanong yon, Repa? Maitanong mo na sana kay Kong yung tungkol sa ayuda. Pero ito, sige, hearing kayo dyan. Speaking of hearing, ay nagkalaglagan na doon sa huling hearing, hindi ba? Ikaw Doon nga sa panibagong pasabog, doon sa hearing, may pasabog labang kay dating Pangulong Duterte. Alam mo kung totoo man yung pahayag nitong si Garma? Garma, isang letter na lang, karma na ha. Pero masabi ko na kung Bakit? totoo itong pahayag ni Garma, alam mo, Repa, wala namang unang dapat mag-sorry sa taong bayan, pati sa mga pamilya ng biktima ng EJK, kundi yung mga nasa kongreso nung panahon ni Digong na hindi makabangsag pinggan ang inyong mga katahimikan. Naalala ko tuloy yung napanood kong interview nitong si Senator Bongo. Ang sabi na ni Senator oy kayo dyan mga congressman kayo, hindi ba't noon kayo'y nagpapalakpakan kapag sinasabi ng Pangulong Duterte ang EJK, hindi pala EJK, ang war on drugs. Mga palakpak kayo Pag sinasabi ng Pangulo, kapag ka may speech na, naalala mo, pahugot ko kaya yung mga video na iyon. Pag Pagka sinasabi ng Pangulo dati na, papapatay ko kayo, aming mga pumapalakpak, masaya sila. Ako nga'y napapailing noon. Sinabi tuloy ni Senator Bongo, oy, ay nakakalimot dyan. Dati nung may war on drugs ang Pangulong Duterte, nagpapalakpakan kayo. Abay ngayon, bakit nagkaganoon? Nag-ibang ihip ng hangin. Sabi pa niya Senator Bongo nakinabang din kayo. Ano ba yung pinag-uusapan nilang nakinabang sila? Hindi ko naiintindihan niya, Repa. Pero uulitin ko, walang unang dapat sisihin kundi kayong mga nasa kongreso. Kay tatahimik nyo noon, di kayo makabasag pinggan.
Ano bang ginawa nyo? Di ba nung panahon na nakaupo si Digong at may naglalabasan ng mga balita tungkol sa EJK, tahimik kayo. Baka kasi... Tahimik kayo lahat. Hindi kasi Marco, baka naman kasi pag sila sumalungat, baka sila maisama sa narco list. Yun na nga ang sinasabi ko. O diba? Yung Pasensya sinasabi na lang. ako dyan. Pag ikaw kokontra, isasama ka Kaya doon sa nga. narco list. Di ba? Totoo. baka Totoo naman. subukan. Hindi ko rin naman sila masisisi, Huwag Repa. mong subukan. Kung bakit nung mga panahon na yung papalakpak sila, bilib na bilib sila, keso ang mga talak nila, mababa ang crime rate, di ba? Hindi ko kayo masisisi dahil talagang takot kayo noon kay Digong. Kung di ka pagod mo undang patyon Ay ta ka. hindi lang naman talaga mga politiko noon ang takot kay Tatay Diggs eh. Di ba? Takot din ng ilang mga mamamahayag na magsalita noon. Sampalin Halos walang tumutulig sa nun kay Tatay Diggs. Kapag ka naman nagsalita kay Mare Redtag ka, hindi ba? Takot sa mga kakalaban habang ang mga gullible niyang supporters ay aliw na aliw sa kanyang late night shows na talaga namang full of promises noon. Naalala ninyo? Abay, eto nga hanggang ngayon marami pa rin talagang bulag at tagapagtanggol si Tatay Diggs at ang mga Duterte. Alam mo, Repa, pag nagbabasa ako ng comment section ngayon, nakikita ko yung kanyang mga blind supporters eh. Alam mo, ang iba ang sinasabi kung ano, Repa? Alam mo kung ano? Galit ka na naman sa akin eh. Hindi, kasi... Galit ka na naman sa akin Sorry, eh. ang tawag dito ay passion. Oo. Nabasa ko yung ilan ng mga blind supporters nito. Galit na galit kay Marcos, ha? Pero love na love si Katay Diggs. Ay, Tatay Diggs, sorry. Katay tuloy ang nasabi ko. Tatay Diggs. Sorry po, slip of the tongue. Etong mga... Sorry, mga kasama ko kayo noon. Pero kasi ako'y namulat na ngayon at ako'y hindi pa ako matalino. Pero at least hindi na ako tanga. Okay, kasama ko kayo noon pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi Hindi ako... ka matalino pa, hindi ka tanga. Ha? Oo. So, kumbaga, hindi ka Nasa poor. middle ako. Pero hindi ka poor, pero... Near tanga ako. Kung merong near poor, merong near tanga, near matalino. Nasa gitna ako, Repa. Ito, may mga tatamaan Okay, dito. ito. May mga tatamaan. ano ka ba? Near tanga o near matalino? Ay, depende sa inyo. Oh, Anong gusto nasa ninyo? gitna ka lang. Nasa gitna ako. Sige, baka masagasaan ka. Magsosorry muna ako dito sa mga Baka dating... masagasaan ka kung gitna-gitna ka dyan. Sila ang masasagasaan pag hindi pa sila nagbago ng kanilang pananaw sa buhay. Kasi nga, sorry sa aking mga dating kasama, binabasa ko sa comment section, nakikita ko, ang mga pinagsasabi. Ang sabi nung isa, okay lang daw pinapatay ang mga may kinalaman sa droga. Dahil tahimik daw sa kanilang lugar noon kumpara sa ngayon. Ayan ang bagong script nila. Sabi pa nila, napaka-safe noon kumpara ngayon. Kaya suportado daw nila ang war on drugs. Ay, napapailing ako. Ito talagang mga diehard eh. Noon ha? Noon, naalala mo, itong mga diehard fan na fan sila ni Kerwin Espinosa. Nung dinadawit pa ni Kerwin si Leila de Lima. Ngayon, galit na sila kay Kerwin. Nung nag-iba yung statement, hindi na sila natutuwa. Pagka talagang hindi pabor sa inyong tatay ha, lahat sa inyo ay fake news. Ikaw eh. Dati okay na okay sa inyong magsalita si Kerwin. Dead pa nga kayo kahit pa pinaparatangang drug lord, hindi ba? Ngayon, bago na ang kanilang script. Ang sabi nila, ay bakit daw sila maniniwala sa drug lord? Pero noon, love na love nila yan. Uulitin ko, Repa, kung totoo ang isiniwalat ni Madam Garma sa Quadcom hearing na iyan, ay sana hindi tayo magtapos sa puro lang iyakan at drama at mga papogi, ha? Kasi totoong may mga pamilya na sumisigaw ng hustisya. Kaya ang tanong, gaano kabilis aaksyonan yan ng Administrasyong Marcos? Ay kung ako sa'yo, BBM, bilisan mo ang aksyon. Akala ko, kung ako sa'yo, mabiyahe ka ako ulit. Hindi. Kung ako sa'yo, BBM, bilisan mo ang aksyon. Panagutin mo ang mga dapat mapanagot. Kasi kung hindi siya aaksyon, Repa, patototohanan lang niya ang mga salitang binitiwan noon ni Tatay Diggs na ikaw, BBM, ay isang weak leader. O siya, aalis na ako. Peace out. Kaya gusto ko na Nako! Paano baga ere? There is a
9:59 na po. Time to say goodbye sa ating mga viewers sa RPTV at maging sa 1PH. We'll see you again tomorrow, mga kapatid. Pero doon po sa mga gusto pa rin po masilayan ang ating pong broadcast sa True FM, you may now tune in sa channel 19 sa Signal TV. True FM TV po yan. Alright, good morning kay Kuya Al at kay Manong Tuts na patuloy pa din po ngayon na nanonood po sa ating pong programa. Bukas po ay bisperas na po ng Huwebes. Ang bilis talaga ng panahon, baby girl. Bukas po ay Miyerkules na. At ngayon sa empuntong oras na 10 o'clock, ito na nga po ating salubungin ng isang masigabong pagpupo. Nakasaad po sa ating